to, itong pang intro na to, since yun nga, nagpatanggal ako ng airbags para sa Raider 150 Fi ko. And ito yung ano ka guys, ito yung ano, full video kung paano tinanggal and yung feedback ko. Okay lang ba kahit ko lang breather yung ano ko eh? Okay. Taki na? Oo. Kasi di ba tatanggalin natin yung ano, air filter, lalagay natin yung mushroom. Meron pa silang isang nilalagay yung ano, engine breather ba yun? Engine filter. Oo. Okay lang ba yan, wala yun? Pwede naman. Pwede naman. Pero mas magandang meron din. Kasi ang ano naman, iwasan mo lang naman dito kapag yung lang. Paano tatapon yung langis din? Mga consume bite pa. Ayan, tatapon din. Pero hindi naman yung sabihin na kung totally tatapon. Kung may leak ba? Ano yung singaw na yun? Ha? Ayan yun. So, sisingaw talaga to. sisingaw niya. Kasi Pero, yun eh, EFA hangin. oo. Pero, kailangan talaga lagyan ng filter yan. Ganyan. Hindi, yung ano yung kayo dyan, isa? Ito? Pwede wala. Pwedeng wala, pwedeng meron. Pero kung lalagyan ng filter, mawawala yung singaw? Hindi rin. Dito yan. Dito na mismo. Kasi lumalabas ito, init ng makina. Kung wala, mas okay ito eh, lalo na sa long drive. Bakit? Overheat ang makina. Ay, gano'n? Ay, bandre mo. Kasi lumalabas dyan ano eh, init ang makina. Diba? Oo nga, no? Init ng makina. Pero wala namang papasok ng... Wala papasok, puro to. Puro labas yan? Matulit ako kung mahina siya. Walang hangin na, labas siya. Alam mo? Tsaka paano lumakas yung tunog? Oo, kasi ano eh. Wala nang ano eh. Wala nang core vehicle. Oo. Oh? Kapag nakalagay na yung ano yan? Box wala ba? Hindi naman siya. Hindi, mga bearing. Oo. Hindi masyado. Sige. Pero kung sakaling lalagyan ko ng filter ko yun, anong sukat? Ano lang ito eh? 12 lang ito eh. 12 lang? Sige. Pero yung pinabibili naman kasi na standard naman yun eh. Sige. Magkakatanong sa malaki, sa maliit. Oo. Kahit yung maliit, walang problema eh. Makakahinga lang ito na, ayos talaga. Yun nga lang talaga masingaw eh, no? Oo. Pero okay lang talaga na ano to. Oo. May zip tie ka pa ba dyan kayo Junel? Para kahit paano. Ano? Zip tie? Ay, yun o, wala. Di bali sa bahay na lang siguro. Nanay ka na lang sa bahay. Grabe. Talagang gumatagundong na eh. Oh, brum. Grabe. Bingay niya. Pero sobrang ano yan? Ng bearings na. Hindi masyado. Sige. Grabe. So ano lang talaga, ano? Tatanggalin lang talaga yung airbox. Sige. Hindi na, no? Pero lang kung talagang may humugot. may sasadya. Oo.
Wala naman siguro sa gaganon na. Kaya lang, magiging problema. Bagay, hindi masyadong tatama tubig eh. No? Lalim pala naman. Oo. Bali basta wag lang talaga siya pasukan ng tubig. Sige, sige. Parang naging palang no? Open carb, parang gano'n. Oo, gano'n. No? Pero, pag napasa ito ng ulan, pag nabasa siya ng tubig, hindi naman siya totally mamamatay. Mararamdaman mo siya pag may tubig siya. hindi, kunyari, magwa-washing ako ng motor. Yun. Oo. Ano to? Tawag dito, plastic. Lalagyan mo ng plastic yan. Kaya kung kaling din mo kahit hindi mo siya lagyan, pagka nabasa, huwag mo siya muna papaandar eh. Bakit? Ano to eh, malulutong yung pinaka-pasit eh. Babara. So, hindi siya, washable? Ito, washable to ng gasolina. Gasolina lang, hindi siya tubig. Tubig kasi lalo mabubuo. Mawala siya ng buo. So medyo rin pala, no? Medyo delikado rin sakali. Hindi, sige. Summer naman. Summer naman. So, ang gagawin ko lang, lalagyan ko lang ng plastic yan kayo dyan. Tsaka rin to. Oo. Lagyan ko lang din ng plastic. Sige. Kaya kahit hindi na kasi puro pabuga naman yun. Eto kahit di na. Oo, hindi kahigit. Hindi, baka kasi pasukan ng tubig. Puro pabuga lang yan. Hindi naman Hindi pa pasukan tubig yan. Hindi naman. Kasi kahit pumasok yung tubig, kahit lagyan mo tubig yan, hindi pa tatulog mo makina. Ay, ganon? Kasi parang barbula. Oo. Pagka hindi siya mandar, sarado siya. Pag mandar lang siya, saka bukas. Pero ito talaga, hindi siya pwedeng basain. Oo. Sige. Kala ko washable. Washable pag yung tama yung linisin. Hey guys. Nagro-roar. Nagro-roar na yan ako. Roar. Nagro-roar na itong Raider 150 ko after nung matanggal yung airbox. Yung ginamit kong air filter, yung rad. Grabe. So wala lang siya pinagkaiba sa takbo. Mas lumakas mga hatak. Grabe. By the way, yung stock ko na sprocket binalik ko. Tapos yun nga, hindi naman siya napugap. Kala ko napugap. Pero yung yung air breather, walang filter. Grabe. Pero yun nga, yung air filter ko guys, wala siyang breather filter. Pero lalagyan ko na lang yun. Sabi ni Kuya Junel, okay lang naman daw, basta wag lang mabasa. Grabe. Mga ganun. Grabe. Pero yun nga, pag naka-idle siya, medyo parang may singaw na ewan. Pero pag ma-under naman na, habang ito, moving, di naman na masyado. So yun guys. So ayan guys, slight update lang since nung kinabit ko siya, nung kinabit ko itong itong airbox na air filter, na rad air filter, so far okay pa rin siya. Yun nga lang, parang nabitin yung takbo guys. Hindi ko alam kung dahil ba sa sprocket ko pero parang may term na tawag sungaw, ganon. Parang sungaw siya. Since stock ECU itong gamit ko, ang nangyari parang lumaki yung hangin na dumadaloy dito sa motor ko. Ang stock ECU parang naka-fix siya na ganitong hangin lang dapat, sa ganitong hangin ganitong gas lang ang dadaloy, ganyan. So parang naging sungaw siya guys, sungaw. Although humahatak naman, malakas naman talaga humatak, pero kailangan mo pang ibirit mo pa. Teka, hinto ko dito guys para makita nyo ng malinaw. Mas maliwanag sa pwesto na to So yun nga, para siyang naging sungaw. Gawa ng mas maraming hangin na ang dumadaloy since naging open na naging open na siya na wala na yung airbox. Teka, lagyan natin ng flash para mas makita nyo since madilim So ayun guys, tapos nilagyan ko na rin siya ng filter para sa breather. Ano lang to, hindi ko alam kung anong klaseng filter to tagal ko na nabili. Kaso yun nga, magkano ko naman nabili to, hindi ko alam kung anong brand to So yun, medyo lumakas yung yung hangin na dumadaloy. Tapos yung yung performance niya guys, okay naman siya. Yun nga lang, parang naging sungaw. Although, don't get me wrong, humahatak pa rin siya. Yun nga lang, parang mas marami ka ng gas na ibibigay. Ganun.
Pero na-try ko siyang paanda rin ng parang paubos na yung gas. Like nagpa-gas ako ng 2 liters, pa-empty na yung ko noon, gas tank ko noon. Nagpa-gas ako ng 2 liters. Tapos after 76 km, okay pa rin, umaandar pa rin. Hindi pa rin ako nawawalan ng gas. Pero ayoko nang i-risk yun kasi nakakatakot magtulak. Kaya yun. So sa gas consumption, parang wala namang pinagbago. Nawala rin yung pagkaka. Don't get me wrong, yung pugak niya hindi na ganon, na parang minimal na lang. Since yun nga lang, pag ano talaga, kapag harurot ko, parang may pumipigil. Parang konti lang yung gas na dumadaloy. Kumbaga kasi kung alam nyo yung basic kung paano gumana ang basic na na engine, naghahalo ang gas and hangin, tapos yung spark plug ang provide ng spark para mag-convert, gano'n. So yun nga, since maraming hangin, dapat marami ring gas. Kaso yung stock ECU, nakadesign siya for ganitong hangin lang nadadaloy, ganitong gas lang din ang nadaloy. Kaya siguro pag nagpalit ako ng racing ECU, kapag napatune ko yung racing ECU ko, maybe mas gaganda ang takbo nito. Pero ngayon, don't get me wrong, maganda pa rin naman siya tumakbo. Yun nga lang, mararamdaman mo na parang may pigil, na parang pigil ka, na parang may delay sa pag-deliver ng power. Para sa akin kasi guys, okay naman siya. Yan, maporma. Tapos, yun nga, kita parang angas na tingnan, di ba? Worth it ba siyang gawin? For me, minimal lang naman ang nagbago sa performance and hindi siya ganun ka-tinding hindi siya ganun ka-drastic sa pagbabago ng takbo. Actually mas nagustuhan ko pa nga kasi dumadagundong na yung motor parang nagro-roar na talaga. Diba, nakakatawa. Hindi ko na mabirit ngayon kasi na oras na, technically alas 10 na nga. So yun lang guys, kaya kung gusto niyo magpalit ng airbox, bili kayo ng air filter. Ang recommended kong bilhin nyo yung 42 to 45 mm na air filter. Tapos itong air breather, alam ko 13 mm to pero bili kayo mga 40 mm. Ang ginawa ko nilagay ko lang siya sa kabitan, tapos siniptay ko lang. So yun nga guys, okay naman siya. Yun nga lang, medyo makakaramdam ka ng sungaw. Pero siguro pag nasanay ka na ganun takbo ng radar mo, pag natansya mo na, okay na. Pero yun nga, mas better siguro kung magpapalit ako ng ECU, kung ipapa-tune ko ulit yung ECU ko. So yun na lang siguro guys, yun na lang siguro yung mapoprovide ko na information regarding dito sa airbox ko. Pahabol lang na vlog since yun nga, nung napakabit ko to, pinatay ko agad yung GoPro. Kaya ayun. Tsaka yun nga, shoutout kila Sir Kengo, kila Ma'am Nor. Kasi nga, ang dami nilang tulong na nabigay sa akin. Like yan, minsan namimigay siya ng freebies. Sobrang laking tulong, sobrang thankful. Kasi nakaraan, pumunta ako sa kanila, tapos yun nga, bumisita lang. Kasi nag-iwan ako ng sticker. Tapos yun, may mga binigay sila sa akin. Nakakatuwa na ganun. Pero yun nga, maraming salamat. Kaya sa mga gustong pumunta ng naghahanap ng KYD helmet, mga kung ano-ano pang parts, kung ano-ano pang riding apparels, yan, kala Sir Kengo sa sa Dasmariñas, malapit sa Palapala. Tapos yung shoutout kay Pops. Ano bang pangalan ni Pops? Nakalimutan ko pa kung ano ba yan. Pero yun, ko siya, nag-picture kami, nakausap ko siya sa dun sa shop nila Sir Kengo, na hinihintay niya daw ako. Siya daw yung unang buhay na manong nakakuha ng sticker. Kasi sa mga hindi pa nakakalam, nag-post ako dati na iiwan ko yung sticker kaya Sir Kengo. Tapos kung sino na gusto kumuha, free yun, punta lang doon. Tapos yun nga, si Pops, nakalimutan ko talaga pa pangalan mo, Pops, pasensya na. Pero nice meeting you talaga. Ikaw yung nakakwentuhan ko doon sa tapos ikaw pa rin itong nakapag-face reveal. Nag-face reveal ako doon. Hindi naman ito face reveal, more like nagpakita lang ng mukha. So yun lang siguro
siguro guys, salamat sa pag-nood, sa pagla-like, sa pag-share. Yun nga, shoutout kila Ma'am Nor. Yung shop nila nandiyan sa ano, kila Sir Kengo, yung shop nila nasa description. So yun, y'all know the drill guys. Ride safe. Peace out. Pagod.